Presiding Chair. So bakit Yes, we napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We're not talking about the budget or accused. Nagsalita na po si Dila. Congressman Dila. Sara D. Duterte, Kalapagay. Alright, reaction. Magandang araw sa inyo mga ka-reaction. Ito, pag-usapan natin ngayon. Talaga yatang makukulong itong si Gloria. Nag-name dropping po siya. Yung ni-name drop niya, itinanggi siya. Hindi ko alam kung bakit nagpauto ang aling ito. Mahigit 60 years old na. Naawa nga ako sa kanya eh. Kaya lang, sabi nga ni Madam Inday Sara, disgruntled. Isa siyang malupitang walang saya sa kanyang puso. Ito po, pakinggan po natin. Nag-name drop po siya na isang lawyer. Ito po. Magretiro, ibinigay niya ang mga pera sa isang non-government organization. O kaya naniniwala kayo. O kaya pag-usapan natin dito, ito yung pinaka-latest na update sa kanyang napipintong pagkabulabog ng kanyang buhay. Matahimik na kasi ang buhay mo. Papasok-pasok ka pa sa problema ng may problema. O, nagpaniwala ka kay Chua. Nagpaniwala ka kay Estela Kimbo. Nagpaniwala ka kay Abante. Eto pa, nagpauto ka kay Lustre. Naku po. Ito namang si Lustre, i-interviewin siya, interpolate siya, iimbestigahan siya, ang kanyang sariling resource person, tinotodas niya. Hindi nga makasagot eh. Sabi niya, mako-consider mo bang bribery? Siguro itong si Lustre hindi niya alam na ang bribery, yung nagbigay tsaka yung tumanggap makukulong. Oy, Congresswoman Lustre, alam mo ba na yung tumanggap tsaka yung nagbigay makukulong? O bakit mo pinakukulong tong resource person? Kaya nga nung tinatanong siya, kind of. Mantakin mo yung ginagawa ninyo sa resource person ninyo. Unang-una, ginawa niyo yung resource person si Madam Inday Sara. Gusto niyong ipakulong, gusto niyong ipa-impeach. Isipin mo ang usapan budget. Parang yung anak mo, ang usapan humingi siya ng baon para makapag-aral. Kinalkal mo ng kinalkal yung boyfriend niya. Talaga sasagot yan. Bakit? Sasabihin niya, tatay, nanay, hindi nyo ba pinagdaanan nung naglalandian kayong dalawa ni tatay tsaka kayong dalawa ni nanay? Ngayon, ito namang mga quadcom na to, umingi lang ng pondo ang Vice Presidente. Tinatanong pa yung confidential plan nung panahon pa ni nung panahon pa ni ni Efrem Bata Reyes. Kasi, mahilig kasi kayo sa usapang walang kabuluhan. Ayan tuloy, itong si Madam Gloria Labandera, nasa gitna siya ngayon ng labahin, hindi niya alam kung paano niya lilinisin. Tuloy. Nabanggit din ni Mercado sa kanyang affidavit si Attorney Reynold Munsayak. Yan. Dinamay pa niya si Attorney Raymond Monsayak. Ano ba yung pangalan nun? Hindi ko masyadong mabigkas. Ngayon, kasi yung pangako medyo dumidikit. Gumaganyan-ganyan. Tingnan niyo po. Gumaganyan-ganyan. So, yun, gumaganyan. Hindi ko masyadong maano yung pangako. Medyo nag-stuck. Pag pinag-uusapan yata budget napapaganyan ko, ayan mahirap po yan, nagsasalita kayo, yung panga mo medyo umingiwin. Ako po. Hindi po ako mahilig sa pulburon. Ayoko yung pulburon ng Goldilocks. Ayoko yun.
Gusto ko yung pulboronic video. Ay. Pakitanggal po yung pulboronic video sa record in aid of the legislation. Tuloy. Na dating assistant So, tuloy. 2023. Pero nang igiit niya raw na kailangang sundin ang mga panuntunan sa procurement, pinagbibitiw na siya sa katungkulan. Pinabulaanan ni Monsayak ang pahayag ni Mercado. Ay, Madam Gloria. Nag-name drop ka pa, nandamay ka pa ng tao, ayun, pinabuluanan. Anong mangyayari sa iyo niyan? Saan ka magtatago? O, Chua, ha? Pag pinatawag nyo to, hindi siya sumipot dyan sa pagpupulong, ha? I-contempt nyo yan. May naaamoy akong ano yan, tagu-taguan katulad ni Ari Roque. So, mali mo, magpang-abot sila ni Ari Roque, magkwentuhan sila, yan, sabi ni Ari Roque. Ba't kasi pumunta ka pa dun eh? Ayan tuloy, na-contempt ka rin. Kasama kitang nagtatago. Sabi ni Gloria, kasi galit na galit ako kay BP Sara eh. Tinanggal kasi ako eh. Nagkamali lang ako doon sa 16 million na solicitation eh. Hindi naman kasi pera yun eh. Ganun ba? Sabi ni Roque. Sige na, alis ka na dito. Baka madamay pa ako dyan. Kaya dito mga kababayan, mga ka-reaction, ito po ito lang po ang pinakamasakit na istorya ng buhay ni Gloria Labandera na nagpauto dito sa Quadcom ba itong umiimbestiga na to, kay Abante, kay Kimbo, kay Chua, kay Gonzales, kay Barbers, kay Paduano, sino pa ba? Yung mga bagitong mga may sipon. Sabi ni Madam Inday Sara, hindi ako pumapatol sa mga young goons. Hindi pa kasi ako matrona. Baka si Castro pumapatol na. Ibig ko sabihin, pumapatol sa plenary, pakikipagsagutan kapag mayroong mga tinatawag na interpolation, yun ang ibig kong sabihin. Marumi kasi mga utak ng mga tansu dyan eh. Kumusta na yung mga tansong vlogger? Ba't hindi kayo nag-iingay ngayon? Natira na lang yata yung isang matandang uugo-ugo dyan eh. Yung si Mike Abe. Kapag nagbigay ng mga opinion, meron opinion ni Mike Abe Sablay. Hindi kaya nahalata ni Mike Abe yung pinagsasabi niya na wala na nakikinig sa kanya. Kasalanan nung nagpost sa Facebook nakita ko patuloy yung post niya. Narinig ko patuloy yung pinagsasabi niya. Pinagtatanggol niya yung si Da Junior. Ay hindi, si Marcos Junior pala. Kaya naman, dito sa channel natin, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At para tulong na rin yan sa pagsuporta sa Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ahabol na po daw ng senador na gano'n na siya, nagdeklara na siya ng all-out war. Kada campaign yan, ang babanggitin niya, yung pagtanggal sa kanya sa 5 posisyon niya dyan sa Kamara. Yung mga kasama kong kongresista dyan na walang alam. Isipin mo, mantakin mo yung caliber ni Congressman Rodante Marcoleta, yung caliber niya ng pagiging lawyer tsaka mambabatas, sinusubukan siya ng mga young goons. Sinusubukan siya ni Abante. Tsaka ni Paduano. Isama mo pa si Kimbo. Naku po, kahit yung buong na yon, yung tinatawag nilang Quadcom na yon, pag sama-samahin mo yung utak nila, ilagay mo sa isang lalagyan, tapos yung utak ni Congressman Senator Marcoleta, palagay ko yung mga utak nila maunang mabubulok yun kaysa doon sa utak ni Congressman Marcoleta eh.
Bakit ko po nasabi yun? Kumbaga sa ano, yung utak ni Congressman Marcoleta, nakapreserve yan. Hindi pwedeng masira yan ng uod. Hindi pwedeng makorap yung utak niya. Tsaka yung utak niyan, meron siyang antivirus parang sa computer. Oh, yung mga utak nila, corrupted. Oh, bakit hindi ko masasabing corrupted? Kung nasa matino ka ba namang pag-iisip, kahit tanong iutos sa'yo, ginagawa mo, baka naman bayad. Tanong lang po yan, baka naman bayad. Oh. Ngayon, itong si Madam Inday Sara, ratratin nyo ng ratratin dyan, ayaw niyang mag-take oath, under oath, whatever oath, oatmeal. Oh. Kukunin nyo sa resource person, tapos pinapanumpa nyo siya na magsasabi siya ng totoo, pawang katotohanan man lang. So help me God. Ano ba, isugado ka ba kayo dyan? Jurisdiction ba, ano ba kayo dyan? Mga jurist kayo dyan? Mga, ano ba yan, mambabatas ba kayo o mambubutas? Palagay ko mga mambubutas kayo eh. Mambubutas ng kaban ng bayan. Tama, no? Ilagay kayo natin doon sa Batasan Complex yung pangalan niya. Mambubutas ng kaban ng bayan. House of the Mambubutas. O, i-comment po ninyo sa comment section kung nakapag-subscribe na kayo at kung saan po kayo galing. Meron pong nag-comments kanina, taga Alberta, Canada. Maraming salamat po sa mga nagpa-members, tsaka doon sa mga nagbigay ng mga stickers. Tapos, yun. Ngayon, ito po ito pong usap-usapan sa social media ngayon. Medyo mag-aalaano muna tayo. Ito po. Yan. Nakikita po niyo yan. O, ipi-play ko po Walang kokontra. Ang kumontra siyang alimaw. Okay. Teka lang. Hindi nyo maririnig yan dahil nakamute. Pakinggan, pero yung pumapalakpak dito may gawa nito. Di ba? Speech. Words. Applause. Ikaw na nakikinig, ganon. Sa totoong buhay, wala po. Walang katotohanan kasi salita. Malayo sa realidad. Yung pumapalakpak ang may gawa ng paglalayo sa realidad. Think about it. Oh my gosh. Napapaisip tuloy yung mga pumalakpak kahapon na wala doon sa loob. Sabi ng mga nanood, parang gusto nila bawiin bigla yung palakpak nila. May point, ano? Oo nga Hindi pa ito. Ano ba? Nag-speech ang Pangulo. Oh. Ito hawak ko ito. This is part of the national budget. Ang haba ng listahan dito eh. So kung totoong ito'y iyong prioridad, ba't mo naman doon inilagay sa unprogrammed? Yung pong mga isiningit na 176 billion na wala naman sa programa ay nandoon sa programmed. Ano ibig sabihin yan? Kapag kukupitan, nandun. Okay. Ay, nako. Ang tanong nga natin dito is, alright, pondo. May pondo. Ganon. Nasaan nakalagay yan sa ating pambansang budget? Kung nakalagay sa unprogrammed appropriations, ibig sabihin, nakalista ka nga bilang proyekto, pero wala kang pera. Nasa! Example, Opo, ito Social pension for indigent senior citizen. 5.7 billion. Ito po ay page, Opo, ito'y page 742 ng pambansang budget. Check it out. So, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ho dapat ang pensyon ngayon ay 1,000 na? From 500 to 1,000. Kaya po hindi complete na ibibigay yung pensyon sa mga mahihirap po na mga senior kasi walang pera. Bakit? Nasa ang programmed Halimbawa po sa pambansang pabahay para sa Pilipino program, 8 billion po ito. May pera ho sila ngayon. Pero ano sabi ng secretary, yung may-ari ng San Jose Builders, na secretary po ng housing, kulang pa rin sila sa pera. Kaya hindi nila maaari ma-account. 150. Ang tanong nga natin dito is, alright, pondo. May pondo. Ganon. Nasaan nakalagay yan sa ating pambansang budget? Indigent senior citizen. 5.7 billion. Ito po ay page, Opo, ito'y page 742 ng pambansang budget. Check it out. So, ano ibig sabihin nito?
Hindi ba ho dapat ang pensyon ngayon ay 1,000 na? From 500 to 1,000. Kaya po hindi complete na ibibigay yung pensyon sa mga mahihirap po na mga senior kasi walang pera. Bakit? Nasa ang program Halimbawa po sa pambansang pabahay para sa Pilipino program, 8 billion po ito. May pera ho sila ngayon. Pero ano sabi ng sekretary, yung may-ari ng San Jose Builders, na sekretary po ng housing, kulang pa rin sila sa pera, kaya hindi nila maaari ma-accomplish yung target nila na dami ng pabahay. Bakit? Ang program 8 billion. Ano pa ho nandito? Mahaba-haba ito. Mga kapatid, na binabanggit ko nga na listahan, pati nga yung tulong para doon po sa sektor ng fisheries. Fisheries Infrastructure Development Program. Ito po yun Kaya nga po, maaaring sabihin natin, ang sarap pakinggan, gandang pakinggan, pero yung pumapalakpak dito, may gawa nito. Sabi po, maging ng mga nag-aral sa budget, may mga, wala naman sa listahan, isiningit doon, mga pet projects. Yung mga nasa listahan, isinantabi. Yung mga importante, ito pati sa pabahay Opo, 10 billion sa pabahay program ng NHA. Isinantabi rin po ito. So meaning, iba sinasabi sa ginagawa. Yun po ang pananaw dito ng iba ng mga nag-aral po sa pambansang budget ngayon. Para pakinggan, gandang pakinggan. So, yun po ang take ni Manong Ted Filon na kung saan marami pong tinanggalan ng budget Katulad na lang ng subway, yung kung hindi ako magkakamali mga limang railway project na natigil ngayong panahon ni Marcos Jr. na yun sana ang inaasahan ni Madam Inday Sara. Kaya lang tinanggalan ng budget yung mga yun at nilagay nila doon sa tinatawag nilang corruption. Doon po sa tinatawag nilang pasingit. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, dito nga makikita natin. So yun po ang take ni Manong Ted Filon, no? Makikita natin doon yung kanyang frustration na kung saan may mga pera, kaya lang walang pera. Pag gusto nilang pera, meron. Pag ayaw nilang lagyan ng pera yung isang departamento o sangay ng gobyerno, walang pera. Ganun po yun. Ito pa po. Saan ba yun? Welfare. Alright, mag-react naman po tayo dito sa desisyon ni Madam Inday Sara na hindi siya sasagot at ipo-forgo niya. Babalikan lang po natin, papakita natin dito na itong si Stella Kimbo, hindi siya pwede sa mga ganitong uri ng mga pagpupulong o hindi pa siya ready sa pagpipreside ng ganito. Kasi ang kanyang mga salita ay laban sa sarili niyang salita. Ito po, pakinggan po natin na maigi ang mga salaysay ni Stella Kimbo na kung saan hindi pa siya talaga uubra sa mga kalidad o kalibre ni Madam Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin. Tsaka lahat po ng mga tao dito, no? Pero lang kung nandito si Congressman Senador Tate Marcoleta at si Congresswoman former President Gloria Macapagal Arroyo, lahat po ng nandito, lalo na si Nograles yung nasa tabi niya. Ako po, Nograles, kumusta na? And progress. Shukran. We have our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Am I Madam Chair. recognized? Yes. 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 Yes, Madam Vice Yes. President. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. Alam mo, kinikilabutan ako dito Sabi nga ni Congressman Marcoleta, yung tradisyon. At dito, ginigisa nila yung pinakamataas, isa sa pinakamataas na opisyales ng ating bayan. Bakit po natin dapat balikan ito? Dapat nating balikan po ito upang malaman ninyo mga aking mga kareaksyon ang karumal-dumal. Masasabi ko pong isang karumal-dumal na masamang pag-uugali na namemersonal ang kampo ni Tambaluslos at ang administrasyong Marcos Jr. dahil threaten po sila dito sa ating Madam Inday Sara.
importante pong balikan natin ito at importante pong intindihin natin ang ginawa nilang panggigipit dyan sa ating Vice Presidente, Madam Inday Sara Duterte. Bakit po? Dahil po kung nagawa nila ang panggigipit na ito sa ating Vice Presidente, ay kaya nilang gawin kahit sino man sa atin pag nakita nila tayo at napag-initan nila tayo, ay gigipitin nila tayo. Sino man sa mga taong magsasalita na hindi ayon sa kanilang narratives ay pwede nilang balikan at personalin. Katulad na lang ng ginawa nila sa ating Madam Inday Sara Duterte. Ito po, pagdyan po natin. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. So, yun po, kami po ay, we will proceed to ask questions. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is acceptable to us. So malinaw po ang sinabi ni Stella Kimbo, that is acceptable to us. Meaning to say, acceptable yung forgo na sagot ni VP Sara Duterte, ngunit bagamat subalit, pag sumasagot siya ng ganun, ayaw nila. Sinong may tama? Sino ang may tama sa utak sa mga ito? Narinig po ninyo, acceptable daw, sabi ni Stella Kimbo, na I will forgo, laging sagot ni Madam Inday Sara. Pero mamaya, pag sumagot siya, nagagalit sila. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Talagang marami kang issue. Stella Kimbo, dumami yung issue mo. Dumami ang bag mo, dumami ang relo mo, dumami ang pera mo. Balita ko, hindi ka na nga nagsusuot ng mga mamahaling ano ngayon. Bumalik ka dun sa mga burloloy mo nung wala ka pang masyadong pera, yung mga mumurahin. Bakit? Anong nangyari? Ano nangyari, Stella Kiambot? Ano nangyari, ma'am? Ano po nangyari? Mag-react lang po tayo dito at himay-himayin natin ang mga katarantaduan na pinagagawa nila sa ating Madam Inday Sara ng mga inayupak na to. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong, kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. I will not repeat my question every time, my answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. But I will recognize you. Okay. And then, Madam Chair, may I be given the opportunity to explain why I will not and I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer in the committee and leave it to the House of Representatives to decide on the budget submitted. Madam Chair, Madam point Chair. of order. Kasi po, tapos na ang presentation time kanina. So that was the opportunity for the resource person para magsalita. So now we Yun, have sino yun? Naku po, si ano to, salamin.
Dapat yung mga pagmumukhang ganyan, hindi pinapapasok yan sa plenary, ano? Hindi naman, no, wala namang offense. Hindi sila mga mukhang mapagkakatiwalaan eh. Oh, kayo po mga minamahal kong tagapakinig, mga ka-reaction dyan, ano? Mapagkakatiwalaan ba to? Salamin, salamin, salamin. Interpellation period. So, mas mainam po na pakinggan na ng Vice Presidente ang tanong na ating mga House members. Tama po. So, the chair, Nakita niyo po si Chua, gigil na gigil, oh, sabi ni Chua. agrees with the Honorable Manuel. Ayun, sumilip si Castro. Sabi ni Castro, We will proceed with the question and Excuse me, Madam Chair. Wait Yan, for sige. order. please May order daw. be recognized, sir. So we will proceed That's why at this point point. of order, Madam Chair. And what is your point of order? May we know the rule on which your point of order is based? The Honorable Bautista, may we know the rule on which your point of order is based? Because the Vice President already manifested that Kindly, sir, present the rule so we can rule accordingly. What is the rule on which your point of order? What is the point of order first and the rule on which this is what's based? the point of order also of Congressman Raul? Supalpal. Itong Stella Kimbo walang alam mag-preside. The rules sa dyan. Si Raul Manuel, hindi mo tinanong ng rules and regulation. If you will question Yes. me, my point of order, you have also to question the point of order of Congressman Raul. Wah! Ano? Madam Kembot, bakit one-sided ka? Tinatanong ka ng rules sa katabi mo eh. Pasalamat ka kay sir, tinuruan ka niya dyan. Hindi, babalikan lang po natin itong mga kapalpakan ni Stella Kimbo, no? Kasi kung hindi natin babalikan itong mga kapalpakan niyang ito, hindi natin nabalikan. Oh, ito tuloy. So we will make the Honorable Manuel repeat his point of order and the rule because this is clear based on the rules that we approved during our first hearing relating to the budget. So please repeat that. Wow, malupit! Meron palang rewind. Itong si Tarsier malupit din kumasaya, no? Madam Chair, ang point of order natin ay bata yun sa paano ang rules of procedure natin sa Committee on Appropriation. Wow! Na after mag-present ng ating mga resource persons, they are given time, kung may slide sila, may video sila, mag-speech sila, nasa kanila po yun. And after that, ay magpo-proceed sa questions na ating mga mambabatas. So yan po yung established rules natin sa Committee on Appropriations na supposedly ay alam din ng lahat ng mga members natin. So kung iniiba natin yung format, yan ay pagbabali doon sa established rules ng komite, Madam Chair. Siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. 25 million. Hearing, kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House Madam of Chair, ito yung sinasabi Representatives? natin na dinadivert ang usapan sa ating Manang hawak ko din dito yung notice of disallowance. Kaya gusto talaga nating maintindihan, Madam Chair, kung ang notice of disallowance ay, so syempre papaliwanag pa rin. At yung tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Bakit alam niya kayo yung mga kamag-anak niya, no? Yung mga kapusitan? Yung mga kapusitan na nanggagaling sa Pusit Company. Si Pipi Pusit. Si Pusit-Pusit.
Malupit! So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. In the beginning, it was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. I think it's a reasonable ask. If there's a question, Malinaw po ang sinabi ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, ngunit itong si Stella Kimbot, pinipilit niya ang utos ni Tambaluslos kung ano-anong pinagsasabi niya dito, mga minamalong kababayan. you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. And at least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. person on the list. Madam Chair. Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Is Yes. this an inquiry regarding... What you said. Yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, ma'am. you may proceed So if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, we Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We're not talking about the budget or accused. Nagsalita na po si Dila. Congressman Dila-Dila, pasok. Seeing each other here. Ilabas mo muna yung dila mo. Yung dila mo, ilabas mo yung dila mo. If this is the kind of hearing that we're going to have, Sir, I am not the presiding officer of this hearing. I know. Yes, sir. But the thing is, you're asking questions, Madam Chair. The source Diba? speaker does not have any right to ask questions. Wow, malupit. Malupit si Pastor Dila. Oy, Pastor Dila, ano ba yan? Or do you have? Where is that Madam Vice in your President, rules that Madam a Vice resource President, person this is cannot... a budget hearing. Ayan po dito po siguro tatapusin natin ang ating obserbasyon dito. Yung obserbasyon po natin dito, ang ating reaction dito sa ginagawa ng committee ito. At salamat naman, hindi na naulit. Kung ako si Madam Inday Sara, si Kimbo, binagyan ko ng binagyan ko ng isang git ng daliri. Kaya lang medyo maano pa mabait pa si Madam Inday Sara Siguro kung si Pangulong Duterte nakaupo dito, baka lumipad na yung mikropono Kaya siguro medyo mag-iingat na sila niya sa susunod, no? Mga 2025, 2026 budget hearing, siguro hindi na siya tatawagin. Kasi nag-announce na siya all out war na siya Pastor Dila, huwag mong ipasok yung dila mo Yung mga taga Maynila po, iboto niyo yan, sayang naman. Mabuting pastor yan.